Tunay nga na mabuti ang Diyos na nagmamahal sa atin. Siya ay banal at makapangyarihan. Siyang lumalang ng langit at lupa, ang umpisa at katapusan. Siyang may akda ng ating mga buhay. At patuloy na nagkakaloob ang mga pagpapala at biyaya sa bawat isa sa atin. Kaya marapat lamang na siya ay ating sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Marapat lamang ng ating mga puso ay patuloy nating ialay sa Kanya upang linisin niya ito. Tamnan ng Kanyang mga salita. Salita na nagbibigay ng buhay at pag-asa. Opo, Panginoong Diyos, sa araw po ito, Ikaw ang aming itinataas. Ikaw ang aming dinadakila. Ikaw ang aming niluwalhati. Sapagkat iyan ang nararapat ng isang Diyos na katulad mo. Walang makakapantay sa iyo. At salamat sapagkat hindi ka nagbabago. Tapat ka sa inyong mga salita at pangako. Salamat sa inyong anak na si Jesucristo na pinagkaloob mo upang mamatay sa krus para sa aming mga kasalanan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa panibagong buhay na kaloob mo. Maraming salamat din sa inyong banal na Espiritu. Siyang gumagabay sa amin at kumikilos sa aming kalagitnaan. O pinupuri ka namin, Panginoong Diyos. Salamat sa inyong banal na presensya. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy ka namin purihin. Patuloy ka namin bigyan ng karapat-dapat na kadakilaan. Maging sa pakikinig ng inyong mga salita. Kilusan mo po ang aming mga puso. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Pinagkakatiwala po namin ang kabuuan ng serbisyo ito para sa kadakilaan ng inyong banal na pangalan. Purihin ka sa kataas-taasan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Good morning po sa mga lahat. Kumusta na po kayo? Iisa lang ang beauty. Salamat sa Panginoong Diyos at binigyan po tayo ng magandang panahon sa araw na ito. Mga nakalipas na araw ay nag-uulan na naman at ako ay lubos na nagpapasalamat sapagkat may mga nakikita akong mga mukha na na-miss namin sapagkat noong mga nakaraan ay hindi namin nakakasama. Salamat din sa mga kapatiran na patuloy na nakikiisa sa ating pananambahan kahit na galing po sa malalayong lugar. Ilang linggo na po nakaraan, naumpisahan po natin ang pag-aaral sa The Gospel according to Mark. Na-introduce po sa atin kung sino ang may akda nito. Walang iba kundi si John Mark. Na ayon po sa mga natutunan natin sa nakaraan, siya po ang tagasulat ni Apostle Peter. At ito ang mga nakita niya na ginawa ng Panginoong Yesus. At
pinasulat niya kay John Mark. Ang Mark po ay kakaiba sa ibang mga libro ng Biblia. Ito po ay parang parada. Nakapanood na ba kayo ng parada? Parade. Na dumadaan lang. Mabilis. Tapos wala na. Susunod na naman. Parang ganito. Ang bilis ang pagdaan. Di ko ba? Parang ganito po ang katulad ng Book of Mark. Kaya nga ang salitang immediately o agad-agad, yan ang ginagamit dito sa libro ni Mark. Immediately. Kasi iba-iba ang eksena. Para ba kung nanood kayo ng Batang Quiapo? Nanood ba kayo ng Batang Quiapo? Oo, pare-parehas tayo. Hindi rin ako nanood ng Batang Quiapo. Pero parang ganun. Iba't ibang eksena. Ang bibilis. Kaya nga, marami tayong matututunan dito sa pag-aaral natin sa Book of Mark. At sa umagang ito, nais kong ibahagi Mark 1, verses 9 to 13. Noong mga nakaraan, natapos natin yung first 8 verses. Ngayon naman, 5 verses. Verses 9 to 13. At ang pamagat nito ay The Path of Servanthood. Bilang isang disciple ng ating Panginoong Diyos, we are also servants of the Most High God. We are servants na nagsisilbi sa Panginoon ng mga Panginoon, sa Hari ng mga Hari, sa kataas-taasang Diyos. Nasubukan niya bang maglingkod? Sa inyong pamilya, diba kapag ikaw ay nagluluto bilang isang nanay, ikaw ay naglilingkod sa iyong pamilya. Kapag ikaw ay isang empleyado, ikaw rin ay naglilingkod sa inyong kumpanya. At titignan natin kung ano ang modelo na ginawa ng Panginoong Yesus sa landas ng paglilingkod. Meron po tayong 3 puntos. 3 points sa mensahe nito. The first is submission. Pangalawa, affirmation. And the third one is temptation. Tandaan po natin ang key verse ng Book of Mark ay matatagpuan sa Mark 10, verse 45. Kung saan nabanggit ng anak ng tao ay pumarito sa lupa hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan. The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sa verse 9, it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. Natutunan po natin ng mga nakaraan na etong si John the Baptist, ang forerunner, ang siyang advance party upang ihanda ang pagdating ng Panginoong Yesus. At marami mula sa Judea, Jerusalem, ang pumunta sa Kanya sa ilog ng Jordan para magpabautismo. Kinumpisan nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay nagsisi at sila ay binautismohan. Pagkalipas ng ilang
araw, eto namang si Jesucristo. Galing siya ng Nazareth. Saan pinanganak si Jesus? Bethlehem. Pero siya ay lumaki sa Nazareth. At doon siya galing papunta sa River Jordan para magpabautismo. Tinignan ko sa mapa at ganito kalayo yun. Ayon sa mga scholars at mga commentaries, ang layo raw nito ay 60 miles o 96.5 kilometers. Malayo, ano? Ibig sabihin, sinadya talaga ng Panginoong Yesus mula sa Nazareth na pumunta sa Jordan, sa River Jordan para magpabautismo. Hindi aksidente, talagang sinadya niya. Sipin mo, mula dito sa Baguio, kapag 96.5 kilometers, kung pupunta ka ng north, aabot ka na ng San Juan, La Union. Malayo na rin yun, di ba? Kung papunta ka naman ng Pangasinan, halos darating ka na sa Dagupan. Isipin nyo, ganun kalayo ang nilakbay ng Panginoong Yesus upang magpabautismo kay John the Baptist. Napakabilis talaga itong Book of Mark. Kasi walang masyadong binanggit ng mga salita. Kaya tinignan ko sa ibang mga accounts, sa account ni Matthew, nung pagdating ni Jesus sa River Jordan, pinigilan siya. Sa verses 14 and 15 sa Matthew chapter 3, and John, referring to John the Baptist, tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and are you coming to me? Sabi niya, dapat ako ang papabautismo sa iyo. Pero eto ka, pumunta ka dito para bautismohan ko. At ang sagot ng Panginoong Jesus, Jesus answered and said to him, permit it to be so now. Payagan mo sa ngayon, for that it is fitting for us to fulfill all righteousness. Para matupad ang lahat ng katwiran. Sa ibang mga version, para matupad ang kalooban ng Diyos. And then, He allowed him. Pumayag na si John the Baptist na baptismuhan ang Panginoong Yesus. Sipin nyo, ang bautismo ni John the Baptist ay para sa mga makasalanan. Tama? Kaya nga sinasabi niya, ikumpisan nyo ang inyong mga kasalanan. Magsisi kayo, talikuran nyo ang inyong mga maling gawain. At kayo ay babautismuhan. Pero ang Panginoong Yesus, wala siyang kasalanan. Di po ba? Wala siyang kasalanan. Pero magpaganon pa man, siya ay pumunta kay John the Baptist at magpabautismo para sumunod sa kalooban ng Diyos. Para tuparin ang katwiran ng ating Panginoon. So that is submission. Yan ang pagpapakumbaba. Yan ang ginawa ng Panginoong Yesus bago siya mag-umpisa ng kanyang ministry. Sabi ko nga, ito ang bautismo ni John the Baptist. John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Ibig sabihin, hindi para sa kanya yung bautismo na yun. Pero, ginawa niya. And that is
submission. Pagsusumiti sa kalooban ng Diyos. At bilang isang lingkod ng ating Panginoon, napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay mag-submit. Di mo ba? Alam niyo yung sinasabi nilang napakatahimik na kahit isang karayom na mabulog ay maririnig mo. So, eto ngayon, si Heso Kristo, bakit siya nagpabautismo? Yan ang tanong. Kung hindi para sa kanya yun, bakit niya ginawa? Nabanggit ko kanina na para ganapin ang kalooban ng Diyos Ama. Tama yun. Ang isa pang dahilan is because Jesus identified Himself with us. Siya na walang kasalanan ay nakiisa sa atin na makasalanan. Nabanggit nung nakaraan na ang pagbabautismo, yung water baptism, parang pagtitina. Sino yung mga nagtitina ng mga buhok? Parang ayaw mo magsuriti ah. Ibig sabihin, hindi kayo nagtitina ng buhok? Hindi po po. Darating din tayo dyan. Ako po, paminsan-minsan, nagtitina po ako ng buhok. Kapag may mga sobra, ang aking misis, kaya ibang kulay na po ang aking buhok. Pero ganun po ang pagbabautismo. Yung bang, halimbawa, ang itim na tela, kapag inilbog sa tubig, ay nag-iba. Kung ano yung kulay ng tubig, kung ano yung tina na yun, yun ang magiging kulay pagkaahoy. Naintindihan? Yun po ang baptism. Kaya nga, identification. Sa pagbabautismo sa Panginoong Yesus, siya ay nakiisa. In-identify niya ang kanyang sarili sa taong makasalanan. At kapag tayo ay nagpabautismo, nagpa-water baptize tayo, tayo rin ay nakikiisa sa Panginoong Yesus. Nakuha niyo? Nung si Jesu Cristo ay nagpabaptize, He identified Himself with us. And when we undergo water baptism, we identify ourselves with the Lord Jesus Christ. Para bang sa kasal, di ba pagkasal, merong singsing? Yung bang nagpapalitan ng singsing? Kasi yun ay tanda ng kanilang commitment sa isa't isa. Na kapag sila ay lumalabas, dala-dala nila yung kanilang singsing, suot-suot nila, at sinasabi nila na, taken na ako. Alam mo na, di ba? Taken na siya. At kapag ikaw naman ang nagpabautismo, in public, sinasabi mo rin na, eto ang aking commitment sa Panginoon. Taken na rin ako. I belong to Christ. Kuha nyo? Taken na ba kayo? Or are you still single and ready to mingle? Kahapon ko nagkatid kami ng kasal at napakaganda po nung seremonya na ginawa. So, Jesus identified Himself with us sa kanyang baptism. Pangalawa, He has set an example for us to follow. Ito ay halimbawa na ginawa niya upang sa ganun sundin natin. Lahat pa tayo ay
kayo water baptized na? Parang hindi pa. Hindi pa kayo water baptized? Ibig sabihin, mapupuno ang taste and see sa palina. So, ang Panginoong Yesus, gumawa siya ng halimbawa na ating susundin. Siya ay nagpabaptize at tayo rin. Hanggang meron tayong pagkakataon at naiintindihan natin ang kaligtasan na kaloob ng Diyos. Tinanggap natin si Jesucristo sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, then we undergo water baptism. Pangatlo, he was being prepared for service. Yung kanyang bautismo ay isang paghahanda para sa kanyang misyon. Si John the Baptist ay anak ni Elizabeth. Tama. Si Elizabeth ay nasa linya ni Aaron. So, siya ay nasa lahi ng mga Levites, mga Levita, mga priests, at maging si Zacarias na tatay ni John the Baptist, siya rin ay nasa linya ng mga Levita. At ang gawain ng saserdote, the high priest, ay alay, diba? Ang handog para sa Diyos. Kaya nung binautismohan ni John the Baptist ang Panginoong Yesus, symbolically, ito ay kanyang inihahanda sa alay na gagawin ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Naintindihan mo ba? Parang hindi. At sumunod, ito ay isang tanda, a sign and testimony para kay John the Baptist. Kasi sa John 1, verses 32 to 34, and John bore witness, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove. Nakita niya, nung nabautismo ng Panginoong Yesus, nakita niya ang banal na Espiritu na nag-anyong kalapati at dumako sa Panginoong Yesus. I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, nangusap sa kanya ang Diyos Ama at ang sinabi sa kanya, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit. And I have seen and testified that this is the Son of God. Yun ang patotoo ni John the Baptist. Actually, sa mga naunang verses ng Book of Mark, ito ay puro patotoo. So, umpisa, patotoo ni John Mark. Di ba? Sabi niya sa verse 1, this is the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Sumunod, yung patotoo naman ni John the Baptist. At pagkatapos nun, habang si Jesus ay binabautismuhan, ang Holy Spirit naman ang bumaba mula sa kalangitan at nag-testify rin na eto na nga ang sinasabi ng Diyos Ama. Pag-usapan natin ang tungkol sa submission. In the Greek, ang submission is hupotasso. At ang ibig sabihin, to put under or arrange under. Ibig sabihin, nilalagay mo sa ibaba at inaayos mo. Yun ang submission. It comes from an acknowledgement of proper order and authority. Yung bang alam mo na ito ang kaayusan. Alam mo na may otoridad. Kaya kailangan magsumiti. Kailangan magpakumbaba. At
ang pinakamodelo niyan ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Sa Philippians chapter 2, sa verse 8, and being found in appearance as a man, anong ginawa niya? Nung nagkatawang tao ang Panginoong Yesus, He humbled Himself. Nagpakumbaba siya by becoming obedient to death, even death on a cross. He submitted Himself upang sa ganun matupad ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. So submission is equal to humility plus obedience. Mahirap mag-submit, di po ba? Aminin natin. Lalo na kung nakikita natin na yung halimbawa, yung boss natin, hindi naman ganun karunong. Tapos ikaw, na nasa ibaba niya, parang mas magaling pa ako sa kanya. Naranasan niyo na ba yun? Oo. Parang yung teacher na kapag nagturo, boring. Nakakaantok. Tapos iniisip ko, mas magaling pa ako dyan. Parang mahirap mag-submit. Di ba? Sa mga asawa natin, na hindi naman tumatayo bilang leader ng tahanan, madali ba mag-submit? Hindi kayo nakasagot. So, napakahalaga ang pagpapakumbaba. And ito ang nakita ko isang magandang definition ng pagpapakumbaba. Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Inulit-ulit ko ito. Sabi ko, ano kayo ibig sabihin ito? Pero ganito pala. Ang pagpapakumbaba ay hindi pag-iisip na parang, ay, hindi ko kaya. Ay, sila lang ang magaling. Kaya hindi ako dapat dyan. Hindi ako karapat-dapat. Hindi pala yun ang pagpapakumbaba. Kasi, minamaliit mo na ang iyong sarili. Ang pagpapakumbaba pala parang gagawin ko ito ayon sa aking makakaya, pero hindi ako ang magiging sentro. Hindi ako ang magiging bida. Hindi sarili ko ang aking itinataas. Nakuha nyo? Parang hindi pa rin. Hindi na muna ako. At sa Biblia, maraming mga bahagi ng salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin tungkol sa pagpapakumbaba, tungkol sa submission. Ito ang ilan. Sa Romans 13 verse 1, everyone. Sabihin nyo nga, everyone. Everyone. Ibig sabihin lahat tayo must submit to governing authorities. Lahat daw tayo ay magsumiti sa otoridad. Bakit? Sinabi, for all authority comes from God. Ang otoridad, katulad ng gobyerno, katulad ng mga guro sa eskwelahan, katulad ng mga militar, yan ay hinayaan ng Diyos para tuparin ang kaayusan. For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Malinaw po? Okay, isang nag-amen. Okay na. So kapag ikaw ay nagre-rebelde, halimbawa sa gobyerno, kapag ikaw ay nagre-rebelde, ayaw mo magbayad ng tax, ng tama, ibig sabihin, ayaw
mag-submit. Kapag yung boss mo ay may inuutos sa'yo, pero sa palagay mo, ay, mas magaling ako kaysa sa kanya. Kaya eto ang gagawin ko. That is not submission. Sa 1 Peter chapter 2, verses 13 to 14, ganun din, for the Lord's sake, para sa Panginoon, submit to all human authority, whether the king as head of state or the officials he has appointed. Ako, sa totoo lang, aminin ko sa inyo, hindi ko binoto si BBM. Bakit? Dahil sa sarili kong dahilan. Okay. Pero, dahil siya ang naihalal, siya ang pinili ng taong bayan, nanalo siya sa eleksyon, I have to submit myself to his authority. Siya ang kinikilala kong presidente ng bansang Pilipinas. Maging sa mga alipin, sa verse 18 ng 1 Peter chapter 2, you who are slaves must submit to your masters with all respect. Sa panahon ngayon, halos wala ng mga alipin, pero may mga empleyado. Di ba? May mga empleyado. So, eto ang para sa kanila. You who are employees must submit to your masters, to your bosses with all respect. Do what they tell you, not only if they are kind and reasonable, take note, but even if they are cruel. Grabe, no? And that is the word of God. Yan ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Tinuturuan tayo bilang mananampalataya kung paano tayo mamuhay, mag-submit sa mga otoridad na binigay ng Panginoon para sa atin. At sa Ephesians, eto naman, para sa mag-asawa. Una, sa verse 21, submit to one another out of reverence for Christ. Sa mag-asawa daw, magsubmiti kayo sa bawat isa. And then, sa verse 22, wives, submit yourselves to your own husbands. Sabi nga ng mga husbands, amen. Wives, submit yourselves to your own husbands, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. Ang ginamit na illustration ay yung church. Ang head ng church ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Christ is the head of the church. And we are His body, of which He is the Savior. Siya ang tagapagligtas. Now, sa verse 24, as the church submits to Christ, we are the church. Tama? We submit to the Lordship of our Lord Jesus Christ. We submit to His Word. Kung ano ang nasa salita ng Panginoon, yun ang ating susundin. At sinabi niya na, so also wives submit to their husbands in everything. Submit daw. Kaya kung ikaw ay kumikita, isubmit mo. Hindi ko Pero dito natin makikita na submission is about love and respect. Di ba ba? Ito ang binigay ng Diyos upang sa ganun magkaroon ng kaayusan sa pamilya. Minsan kasi nag-decision na yung nanay na hindi kinukonsulta yung tatay, nagugulat na lang yung tatay. Aba, saan nagpunta yung anak mo? Ay, nagpaalam sa akin. Ha? Hindi ko man lang alam yun. Dapat i-consulta natin. Ibigay natin
natin ang karapat-dapat na respeto sa mga tatay. Sabihin ng mga nanay, amen. Mag-amen kayo. So that is submission. Pangalawa, affirmation. Kapag sinasabing affirmation, ito ay pinagtitibay o pinatutunayan, pinatotohanan. Sabi ng verses 10 to 11, and immediately, di ba sabi ko kanina, dito sa Book of Mark, lagi mong makikita itong salitang immediately. Ano yung mga synonyms ng immediately? Pwede ba natin sabihin na ang isa sa synonym ng immediately forthwith? Agad-agad. Di ba ba? And immediately, coming from the water, tapos na kagad palabas na siya. He saw the heavens parting and the Spirit descending upon him like a dove. Then a voice came from heaven. So, dumapo ba ng Espiritu na nag-anyong kalapati? Dumapo siya sa Panginoong Jesus. At meron silang narinig na boses. Sa ibang mga accounts ng Gospels, the heavens were open. Nabuksan ang kalangitan. At narinig nila ang boses na nagsasabi, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." Ito ang patutuo ng Diyos Ama para sa kanyang anak na si Hesus Kristo. At pinatutunayan nito na si Hesus Kristo nga ay anak ng Diyos. Tama? Siya mismo ang nangusap. This is my beloved Son. Ito ang aking pinakamamahal na anak at nalulugod ako sa Kanya. Ano kaya yung pakiramdam ng mga nakarinig nun? Di ba? Kakaiba. Pero sa Biblia, 3 beses na narinig ang boses ng Diyos Ama. Una, sa kanyang baptism. Pangalawa, sa transfiguration. Nung sila ay umakyat sa mundo, kasama si Peter, James, at saka si John. At nandun din si Moses at saka si Elijah. Tapos nagliliwanag ang mukha ng Panginoong Yesus, pati ang kanyang kasuotan. Nakakasilaw na liwanag. Nandun ang kalwalhatian ng Panginoong Diyos. At narinig nila ang boses. This is my beloved Son. Hear him. Pakinggan niyo siya. At yung pangatlo, noong ang Panginoong Yesus ay nasa Garden of Gethsemane, siya ay nananalangin. Sinasabi niya na, kung maaari lang, hindi ko na pagdaanan ito. If it is possible, take this cup away from me. At sinabi niya na, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Father, glorify your name. At may boses na naman na narinig na nagsasabi, I have glorified it and I will glorify it again. Niluwalhati ko na at luluwalhatiin ko ulit. So yun ay mga affirmations. Yun ay mga confirmations na si Yesu Kristo nga ay anak ng Diyos. Na siya ay Diyos. Tayo kaya, ano kaya ang sasabihin ng Panginoon sa atin pagdating ng araw? Sana ang affirmation sa bawat isa sa atin ay eto. Well done, good and faithful servant. Di ba ba?
You have been faithful over a few things, and I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Sarap pakinggan itong mga salitang ito pagdating ng araw na tayo nga ay tinatanggap ng Panginoon at sinasabi niya, mabuti ang inyong ginawa. Halika at maggalak ka sa presensya ko. At ang pangatlo is temptation. Ano ang Tagalog ng temptation? Tukso. Tama. Tignan nyo dito sa verse 12 at 13. Immediately na naman. Di ba? Walang masyadong salita. Sabi ko nga kanina, parang isang parada. Immediately, the Spirit drove him into the wilderness. Sino ang nagdala sa Panginoong Yesus sa ilang? Ang banal na Espiritu. And he was there in the wilderness 40 days. Yan, 40 days. 40 araw. At ayon na kay Matthew, tsaka kay Luke, siya ay nag-fasting. 40 days and 40 nights. At siya ay tinutukso ni Satanas. And was with the wild beasts. Ibig sabihin, yung bang nanganganib ang kanyang kalagayan. Kasi may mga mababangis na hayop. Pero nandun din ang mga anghel na kasama niya at nagmi-ministeryo sa kanya. Bumalik na naman ako sa Matthew kasi gusto kong makita yung detalye ng kanyang yung tukso na pinagdaanan niya. Sa Matthew 4, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Siyempre naman, di ba? Magugutom ka kung hindi ka kakain ng 40 araw. Wala pa namang Jollibee noon. And the tempter came to him and said, eto ang unang tukso sa kanya, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Ano yung sinabi ng boses ng Diyos Ama nung binautismahan ng Panginoong Yesus? Yes, this is my beloved Son. At yun ang tina-challenge ng demonyo. Di ba? If you are the Son of God, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, sabihin mo sa mga batong ito na sila ay maging tinapay. Galing sa valley bread. Galing ko sa akin yun. Challenge siya sa kanyang kagutuman, sa kanyang nararanasan, pagkain. Di ba? Napakalaking tukso itong pagkain. Ako, aminin ko, ilang beses kong sinasabi kasi minsan medyo tumataas yung aking blood sugar. Alam niyo na, pag nagkakaedad. At sinasabi ko, mamayang gabi, hindi ako kakain. Kaso pagdating ng gabi, naamoy ko na yung naluluto. Sabi, bukas na lang. Naranasan niyo ba yun? Minsan ay, hindi ako kakain ng cake. Pero kapag nandiyan na yung cake, galing sa biskus. Hindi ba, ngayon lang. Napakalaking tukso ang pagkain. Di po ba? Ayaw niyo umamin, ha? Ito ang sagot ng Panginoong Yesus. Jesus answered, it is written. Ang kanyang kasagutan ay galing sa Deuteronomy 8, sa verse 3. Man shall not live on bread alone. Ang tao daw ay hindi lamang nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, sa pamamagitan ng pagkain, but on every word that comes from the mouth of God. Yung salita ng Diyos na galing sa Kanya, kailangan din natin yan sa ating buhay.
upang tayo ay lumago bilang mga mananampalataya. So, yun yung lust of the flesh. Yung tawag ng laman. Gusto mong gawin. Pero, ang Panginoong Yesus, hindi siya nagpatinag. Kahit gutom siya, kahit na, baka sabihin natin Diyos naman siya Pero tandaan natin, He was also perfectly human. He was also truly human. 100% siyang tao. Kaya nga naranasan niya ang kagutuman, naranasan niya ang pagod. At siya ay umiyak. So yun yung lust of the flesh. May mga tukso ba sa atin na katulad nito? Oo naman. Yan. Eto, sa cellphone, sa verse 5 ng Book of Matthew, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Dinala siya sa pinakamataas na bahagi ng templo. At ang sabi na naman sa kanya, if you are the Son of God, yun na naman ang challenge sa kanya. If you are the Son of God. Alam niyo, ang challenge sa atin bilang mananampalataya ay ito. Kung totoo kang Christian, di ba? Kung totoo kang mananampalataya, kung totoo na ikaw ay nag-attend ng worship service tuwing linggo, sige nga, tignan natin. So, ang sabi ng demonyo sa Panginoong Isus, kung ikaw ang anak ng Diyos, throw yourself down, for it is written. Sabi niyo, ginamit niya rin ang salita ng Diyos sa Psalm 91. Sa verses 12 and 13, sabi, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hand, so that you will not strike your foot against a stone. Pero anong sagot ng Panginoon sa kanya? It is also written. Nasusulat din. Do not put the Lord your God to the test. Huwag mong subukan ang Diyos mo, Panginoon. Parang narinig ko yung sinabi ng presidente noon huwag niyo akong subukan. Pero ang Diyos, huwag mo natin subukan. At ang ginamit niya pa rin ay galing sa Deuteronomy, sa chapter 6, verse 16. Sa verse 8 naman, again, yung ganito ang demonyo hindi tumitigil. Mag-isa po banat siya ng banat. Dito sa verse 8, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Dinala siya sa mataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kariyan sa bundok ito. At ang sabi niya, all these I will give you. Lahat ng ito bibigay ko sa iyo if you bow down and worship me. Ano naman ang sagot ng Panginoong Yesus? Away from me, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Galing pa rin sa salita ng Diyos. So, ang panlaban natin sa mga tukso ay ang salita ng Diyos. Paano tayo makakalaban kung hindi natin alam kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Di ba ba? Kaya ang salita ng Diyos is the sword of the Spirit. Ito ang panlaban. The sword of the Spirit is the Word of God. Eh kung hindi mo alam hawakan yung espada, baka ikaw kung masugatan. Pero ang Panginoong Yesus, 3 beses siyang kinuso. At ayon na sa ibang mga Bible scholars,
sa loob ng 40 araw, tuloy-tuloy siyang tinukso. So, hindi lang sa isang pagkakataon, kundi tuloy-tuloy. At maging pagkatapos ng 40 days, ang demonyo ay naghahanap pa rin ng pagkakataon para tuksuhin ang Panginoon. Upang sa ganon, masira ang plano na pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya sinasabi sa atin ng Hebrews 4, sa verses 15 to 16, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin." Ang tinutukoy po dito ang Panginoong Yesus. Sa Tagalog po, ganito ang pagkakasalin. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya ay walang iba, kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Naunawaan ng Panginoong Yesus ang ating pinagdadaanan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya kapag tayo ay dumadaan sa mga tukso, lumapit tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng lakas sa Kanya. Humingi tayo ng grasya niya upang sa ganun, bigyan tayo ng kalakasan na harapin ang mga pagsubok at layuan ito. Yung awitin o tukso, layuan mo ko. Di ba? Kasi kay rami na winasak na tahanan. Pero, ang sinasabi sa atin ng Biblia, sa Book of James, tayo dapat ang lumayo. Flee from temptation. Magkaroon tayo ng karunungan na, oops, hindi tama ito. Lalayo ko dito. Lalayan ko na. Tatalikuran ko na. Kaya sa verse 16, "Let us therefore come boldly to the throne of grace." Sa trono ng ating Panginoong Diyos, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Lumapit tayo sa Panginoon Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Sa ating mga kailangan, nandun ang kanyang kalakasan. Makakayanan po natin ang maging matagumpay sa mga pagsubok at mga tukso na ating pinagdadaanan. Bilang pagtatapos, nais kong ibahagi itong isang halamang ito. Ang pangalan ay, basahin nga natin. Parang butiki, bituka, butika. Parang ganun ano. Argyroxyphene Sulfescens. Parang nakagutok pa. Ano? Macrocephaly. Pero ang common name niya ito, Halyakala, silver sword. Sabihin niyo nga, Halyakala. Halyakala. Ito po ay matatagpuan sa Hawaii, sa isla ng Maui, sa taas ng bulkan. Alam niyo kung halamang ito, kahit na napakainit, sa matinding init ng araw, kahit ang napakalabig ang mga gabi, kahit na ang kinalalagyan niya ay mabato, nabubuhay pa rin. Lumalago siya. Grabe ano? Bihira ang mga
ganitong halaman. Di ba? Ibang matitindi mga kalagayan ng panahon. Ito ay kanyang nilalagpasan. At siya ay nabubuhay ng 20 to 50 years. Sipin nyo, sa 20 to 50 years na yun, siya ay subject to the harsh environment sa kanyang kapaligiran. Pero siya ay nabubuhay. At sa loob ng 20 to 50 years, yun ang kanyang lifespan, minsan lang siya magbubuli. 20 to 50 years na nabubuhay, pero minsan lang siya magbubloom. At sa loob ng 7 araw, siya ay magbubloom. Talagang ipapakita niya yung kanyang mga bulaklak, yung kanyang kagandahan. Pero pagkatapos ng 7 araw, siya ay mamamatay. Habang binabasa ko ito, naisip ko ang Panginoong Yesus. Minsan lang siya nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Pero siya ay talagang nag-bloom. Siya ay namayagpag. Ano man ang kanyang pinagdaanan, lahat ng yun ay kanyang napagtagumpayan. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan niya ngayon. Pero naniniwala ako na sa pamamagitan ng Panginoong Diyos na inyong tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, bilang Hari at Diyos ng inyong buhay, malalagpasan niyo rin ang mga pagsubok. Katulad ng Aliakan, minsan lang siya mag-bloom. Sana ganoon din tayo. Pero sana hindi lang minsan mag-bloom, pero tuloy-tuloy na nag-bloom. Di ba ba? Tignan yung katabi mo. Blooming ba yan? Blooming or sleeping? So mga kapatid, ito po yung path to servanthood. Sa Mark 1, verses 9 to 13. Submission, affirmation, and temptation. Lahat po niyan ay ginawa ng Panginoong Yesus para matupad ang kanyang misyon na iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tayo ba ko at tayo po manalangin? Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita. Salamat sa pagmumodelo ng Panginoong Yesus kung paano ang karapat-dapat na paglilingkod, ang pagsumibig, pagpapakumbaba at pagsunod, ang confirmation na kami po ay yung mga tinawag, na kami po ay yung mga anak. At sa mga pinagdadaanan namin mga tukso at pagsubok sa buhay, katulad ng Panginoong Yesus, ay kaya namin mapagtagumpayan sapagkat kasama ka namin. Hindi ko alam, Panginoong Diyos, kung ano ang pinagdadaanan ng aking mga kapatid. Pero alam niyo ang kanilang mga kahinaan. Alam niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Alam niyo rin po, Panginoong Diyos, kung ano ang ninanais ng kanilang mga puso. Dalangin ko sa pangalan niyo ng anak na si Jesus, na patuloy po kayo magministeryo sa bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Pagkaloob niyo po, Panginoon, ang inyong kagandahan loob upang sa ganun, magkaroon kami ng puso na magpakumbaba
na magsumindi sa mga otoridad na itinalaga mo. Hayaan na Panginoon, na patuloy po namin marinig ang inyong boses. Sa patuloy po namin pagbabasa ng inyong mga salita at pakikinig ng inyong mga mensahe. Nawa, Panginoong Diyos, pagdating ng takdang panahon ay marinig po namin ang mga katagang, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with the few things. Now I will put you in charge of many things. Enter the joy of the Lord." Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, upang maging matatag kami sa mga hinaharap namin ng pagsubok ng buhay. Ano man ito, kung ito man ay mga sakit, mga pisikal na kalagayan, ito man ay sa aming kaisipan, mga negatibo na tinatanim ng kaaway, o ito man ay material, financial, o ano pa bang pangangailangan, maging sa spiritual na pangangailangan, alam namin, Panginoong Diyos, na lahat ng ito ay matutugunan sa pamamagitan ng inyong biyaya at pagkakaloob sa amin ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa at hayaan mo na patuloy kang malwalhati sa aming buhay at sa iglesia nito. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, ito pong aming sabot dalangin. Amen. Amen.